ita-transfer ko na yung unang ampalaya. Ito. Dito sa greenhouse na to. Bali 2.5 meters lang ito yung laki. Ayan. Maliit lang siya. Ganda ng lupa, oh. Binigay lang to sa akin eh. Kasi yung may kaibigan kami nag-garden dati. Tapos, yung mga lupa na nagamit niya na. Actually, nagamit na to yung lupa na to. Pero maganda pa. Ito yung lupang magandang pang punla. Ginagamit pang punla. Ganda niya, oh. Nakalibre tayo. So, ngayon, transfer ko na yung ampalaya. Ayan, o, diba? Ang ganda ng mga ugat niya, oh. Transfer natin dito. So, ganyan lang yung ginagawa ko. Tapos, mamaya, lalagyan ko yan ng tukod. Tutukuran ko yan siya para yan nakatayo. Sinadya ko talaga na itanim siya sa gilid kaysa sa gitna kasi dito itatanim ko yung pechay. Since yung pechay, hindi naman matagal yung buhay niya. So mga 1 month or 1.5 month, tapos na. Paano nga ba ako nag-start ka-idea na magtanim ng ampalaya? Nung una, mga local vegetables lang yung mga tinatanim ko dito. Yung mga vegetables nila dito kagaya ng carrots, cabbage, beans, saka yung kung ano-ano pa, mga broccoli, ganyan. Tapos nung 2019, sabi ko mag-try nga ako. Bumili ako ng greenhouse, isang greenhouse pa lang noon, yung time na yun. Tapos parang nasa 3 or 4 na puno lang ng ampalaya yung tanim ko kasi yun lang yung nabuhay. Wala pa nga akong experience. One time, nagbumisita yung mga kakilala kong Pilipina. Tapos nakita niya yung may tanim akong paleta. Sabi niya, bilhin daw niya. Sabi ko nga, wag na, bigyan na lang kita. Tapos yun, nag-insist talaga siya na bumili. Tapos yun, doon nag-start, nagka-idea ako. Sabi ko, next year, magtatanim ako ng medyo marami. Then the following year, nagtanim ako siguro mga 10 or 15 pieces na puno. Tapos yun, nag-start na doon. Pero, kunti pa lang din yung mga bumibili. Parang 3 or 4 pa lang yung customer ko noon. Sabi ko parang ayoko na kasi hindi naman mabenta. Then the next year, nagtanim pa rin ako uli. Tapos yun, biglang dumami. Dumami yung mga bumili kasi nag-post na yata ako sa Facebook noon. Pinost ko din sa Facebook Market. Tapos yung may mga bumili ng seedlings. Then, simula nun yun, nag-start na ako magtanim ng marami hanggang sa ang dami na rin bumibili ng seedlings. Saka hindi lang mga Pilipino yung mga bumibili, mga ibang Asian din. At nagdagdag na rin ako ng ibang gulay pa, kagaya ng sayote, ng sitaw, ganyan. Kaya nga lang ang hirap talagang patubuin dito at sobrang tagal. Dahil nga sa lamig, luckily na meron kaming space sa second floor namin na doon ko siya pwedeng ipunla. March pa lang nagpupunla na ako, tapos mga 3rd week ng May or 2nd week ng May bago ko pa sila mailalabas ng bahay. So, sobrang tagal ng pagpupunla, yung period ng pagpupunla. Sobrang tagal, unlike sa Pilipinas na parang days lang, tumutubo na. Dito inaabot ng 2 weeks to 1 month bago tumubo. Ayan, tapos ko na i-transfer. Lalagyan ko na lang sila ng tukod, tapos yung balag at didiligan yun, tapos na.